Kabrigada kinumpirma ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia na pumanaw na ang tatlong unang napaulat na mga Pilipinong namatay sa pag-atake sa isang barko ng Houthi rebels sa Red Sea. Sa isang panayam, sinabi ni Olalia na nakausap na nila ang pamilya ng mga ito kagabi. Pumanaw daw ito matapos tamaan ng missile at RPG sa unang pag-atake pa lamang sa barko. Bago ito, iniulat ni DMW Secretary Hans Leo Kakdag sa Malacanang press briefing na nakatakda ng makabalik ng bansa ang unang 5 na-rescue sa insidente. Patuloy pa rin inaalam kung dinukot ba ang iba pang mga pinaghahanap ng mga tripulante. Sinuspindi naman ng DMW ang lisensya ng Manning Agency at ang rehistro ng principal ng barkong MV Eternity Sea. Ayon kay Kakdag, hindi katanggap-tanggap ang pangyayari, lalo't may mga umiiral na mahigpit na patakaran ng Pilipinas sa mga barkong dumaraan sa Red Sea at Gulf of Aden na itinuturing na high-risk zone para sa mga marino. Ayon kay Kakdak, may malinaw na regulasyon na dapat ay sinusunod sa deployment ng mga barko sa nasabing lugar na hindi umano nasunod ng kumpanya ng MV Eternity Sea. Dahil dito, isa sa ilalim sa masusing investigasyon ang insidente at tiniyak ng kalihim na papanagutin ang may-ari ng barko sa unang paglabag. Pero sa ngayon, iginiit ni Kakdag na ang kaligtasan at kapakanan muna ng mga Pilipinong seafarers ang pangunahing prioridad ng pamahalaan. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.